bago ko po tawagin ang ating special guest for tonight, gusto ko lang pong sabihin ang aking piece dito. This is something that the DFA doesn't have to say, at least publicly. Kasi kinakastigo nila yung sarili nilang kababayan at sinasabi nakakagulo sa kanilang diskarte. We understand the complicated nature of diplomacy and we won't presume to be experts on this dahil sila po yung mga eksperto dyan. Pero at the very least, hindi po ba mas maganda kung tumahimik na lang at hindi sinabi ito publicly? Kasi kung ako po yung China, ito sagot ko sa kanila. Duduro-duruin ko yung mga casual commentators, yung mga self-styled experts, yung mga non-practitioners na binabanatan po for good reason yung kabastusan ng Chinese Embassy at yung patuloy na pambubuli ng China sa atin po, sa ating sariling karagatan. Diba? Itong mga ganitong statement, sino ba yung tinutulungan ito? Kaninong interest po ba yung nakikinabang sa mga ganitong statements? Hindi po ba? Again, hindi po tayo nagmamagaling. And I wouldn't even presume to feel alluded to dito po sa banat na ito, no? Hindi naman po ganun kataas ang ating o kalaki ang ating ego. Alam ko may ibang mga magwawala sasabihin, ako yung pinaparinggan. Ako hindi. Okay? So, nakabanggit mo sa akin yan ng Chinese di ba? Chinese Embassy, self-styled political analyst. So halos magkatugma eh. No? Halos magkatugma. Self-styled political analyst tapos self-styled expert. Pero tingin ko daming tinamaan dahil hindi lang naman ako yung nagiging self-styled expert. Yung iba feeling ko magbo-volunteer pa. Ako yan. Ako yung pinapatamaan dyan. Miski hindi naman. Pero alam mo Sen, Edu, may isa ako natutuhan dito sa statement na ito eh. Ito pala yung diplomatic way or diplomatic euphemism for the word epal. gusto lang sabihin naman dito, puro kay epal, manahimik kayo. Pero ito pala yung diplomatic way of saying it. Ilang, napansin ko lang. Eh, ang dami kasi nating spokesperson. Alam ko sa security sector natin, several eh. Diba? No? Tapos sa ating mga ahensya ng gobyerno, bawat departamento yata may spokesperson eh. Ang Congress, 2 pa yata yung spokesperson, 3 dati. No? So, ang dami spokesperson. No? Yung iba ay mahilig mag-spokes. Yung iba naman ay hindi nag-i-spokes. No? So, itong DFA, isa to sa medyo tahimik. Ikaw ba may naalala ka bang mga statement ng DFA na nagmarka? Lalo na yung inaasahan mo sa kanila na posisyon sa aggression sa ating West Philippine Sea. Wala kang masyadong maalala, di ba? Wala. Meron naman silang kumbaga yung pro forma condemnation tuwing may nangyayaring insidente, tsaka yung diplomatic protest as usual. Pero yun ang punto ko rito sa Edu, kailan ba sabihin pa ito publicly? Hindi, kaya nga parang one of the few times that they found their voice. Aba, ang binanatan pa yung kapwa nila Pilipino. With diplomats like this, who needs enemies? Di ba? Ika nga nila. No? Kaya siguro at the minimum, hingiin natin sa ating DFA na mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo dahil mahirap na ang binabanatan nyo pa. Minsan lang nga kayo magsalita. Ang babanatan nyo pa ay itong mga self-styled experts, casual commentators, at ano pa isa? Christian? Non-practitioners. Non-practitioners. Ang po natin dito ngayon ay hindi ho ito nangyari, hindi ho nauna ito eh. Ang naunang nagsalita a few days back ay si Secretary of Foreign Affairs mismo, Tess Lazaro. At ang sabi niya, that the remarks made by some Filipino legislators on the West Philippine Sea issues are part of the noise in democracy. Parang hindi maganda yung statement na yon. Parang yun ang naging template para dito sa kanilang bagong spokesperson. Di ba? Sabi ng Secretary of Foreign Affairs, this is part of the noise of democracy. No? Parang nega yung paggamit ng salitang noise.
na itong mga legislators natin ay maiingay. Hindi nga sila tinawag na self-styled experts. Hindi nga sila tinawag na casual commentators, no? Hindi nga sila tinawag na ano yung ikatlo? Teka lang, casual commentator, self-styled experts, at saka tsaka non-practitioner. non-practitioners, no? Pero tinawag naman silang noisy, no? Noisy, ingay. No? Noisy na ginagamit yung demokrasya para magingay, no? Dahil malinaw naman yung kaibahan natin sa China. Tayo ay, in spite of all the weaknesses of our political and economic system, medyo demokratiko pa rin tayo. Unlike sa China. Pero, anong pagkakatawag dito sa mga criticisms ng ating legislator sa China? Part of the noise of democracy. No? Hindi, itong facts first, ito pwede mong tawagin noisy. Di ba? Pero yung mga legislators natin, bahagi ng trabaho nila yan. Diba? Bahagi ng trabaho. Kakaunti na lang nga yung trabaho ginagawa nila. Tatawagin mo pang mali o noisy. Diba? So, after nyan, tsaka dumating itong spokesperson na bagong-bago. Hindi ko nga alam kung saan ang galing ito eh. Pero, ayan. Yan yung una niyang salbo. No? Bumanat ka agad. Imbis na banatan ng China, ang binanatan ay yung mga noisy, self-styled experts, casual commentators, at saka na naman. O, sige nga. Pasensya na po guys, no? Kailangan nating ulit-ulitin. Okay, take 3. Casual commentators, non-practitioners, at self-styled experts. Ayan. Parang kanyan, parang 95-98% ng ating populasyon. Tingin mo. Di ba? Halos lahat tayo. Ganyan, di ba? Sen, dagdagan ko lang, no? Yung medyo nakaka-bad trip dito. No? Again, hindi po tayo nagmamagaling dito. No? Tama kayo sabi ninyo, no? Magsasalita ka ng matapang, babanatan mo pa yung kapwa Pilipino mo. We understand, di ba? Ang gustong gawin dito ng DFA, de-escalate the situation. Okay, de-escalate. Pero yung pagde-de-escalate, kinastigo mo eh. Yung mga nakikipaglaban eh sa ating sovereign rights na honestly walang sinabing mali. Tapos pangalawa, itong mga pahayag na ito ng DFA ngayon, sino nakikinabang? China. Sino nag-exploit? Mga DDS. Pansinin niyo po, it's all over social media. Makikita nyo parang nagkaroon ng di ba dati tag team yung mga DDS at saka yung Chinese Embassy? Ngayon nagkaroon sila ng pangatlong kakampi. Unfortunately or inadvertently, DFA. And given that situation, nakabuti ba yung mga ganitong pahayag ng DFA? Pasintabi po, no, alam po natin merong ilang mga taga-DFA na nagtsatsaga dito sa programang ito miski walang kakwenta-kwenta. Miski puro casual comments lang naman yung galing dito. Pero, di ba? Bilang isang casual commentator, yun po yung ating napapansin. Saka pwede nyo naman gawin yung trabaho nyo as diplomats, kausapin nyo yung counterparts nyo, no? Pasensya na kayo, demokrasya kami, at kasama sa demokrasya, itong, anong tawag nila? Noise, no? Hindi namin makokontrol yung mga mamamayan namin, hindi namin makokontrol yung aming legislators, no? Kaya, pasensya na kayo. Pero yan, sinasabi privately. Itong ginagawa nila, sinasabi nila publicly. Kakabanat lang ng isang ambasador na dapat wag tayong gumamit ng megaphone diplomacy. Itong ginagawa nila ngayon ay megaphone din. Pero megaphone, hindi pantapat sa China, megaphone pangtapat sa kapwa nila Pilipino. Kapwa nila mga Pilipino na mga frontliners sa West Philippine Sea. Mga 16 na konsehal, vice mayor, mayor sa KIG, Kalayaan Island Group, no? At mga legislators na pumirma bilang criticism sa Chinese ambassador at sa Chinese embassy at sa China itself, 'di ba? Etc. Katulad ng host nyo
na halos araw-araw yata 'tong bumabanat, sa Ha? China, 'no? Ako? At least Naku, hindi ah. ako at least ako casual lang, casual commentator. Ibig sabihin paminsan-minsan. Itong host niyo talagang halos araw-araw, bumabanat, Ay, Diyos ko, So, ano na hindi lang ang po totoo sabihin yan. nila as diplomats, yung counterparts nila ipaliwanag, kayo kasi diktadura, Kayo walang, freedom of expression, kayo walang freedom of the press, kami meron, 'no? With all its imperfections. Pero yung sasabihin mo publicly, babanatan mo yung sarili mong mga leaders, sarili mong legislators, sarili mong mga frontliners diyan sa Pag-asa. Medyo hindi maganda 'yan. Lalo na kung yung ginagawa nyo, yung mga sinasabi nyo ay hindi lamang halos eksakto ng sinasabi ng Chinese Embassy bilang atake sa ating mga kapwa Pilipino, kung hindi yung mga sinasabi ng mga taksil ng mga assets nila sa Pilipinas. Hindi ko Meron sila ba silang assets? ay DDS, no? Ah, Pero marami sa kanila ay DDS. Tapos oo. ngayon, gagamitin ito ng mga DDS laban dito sa host. At 10 at 100 at libo-libo ng mga katulad niya, no, na ipinaglalaban yung karapatan ng ating bansa na sinasagkaan nitong mga dayuhang nananakop sa West Philippine Sea. No, magayos naman kayo. Magayos kayo. Hindi namin sinasabi na wag niyong gawin yung trabaho niyo. No? Pero wala kayong license as diplomats, no? Not under the name of diplomacy, no? Para sagkaan yung mga Pilipino na bumabanat sa mga dayuhang sumasakop sa ating teritoryo, no? Mm. Hindi yan diplomacy. Wala yan sa mandate nyo. No? Wala yan sa mandate nyo. No? Mm. Ito pa isang problema rito, no? Yun nga, again, napakalaking kalokohan ito, no? Na para gawin pa itong public yung pagkastigo dito sa, alam naman natin kung sino yung mga pinapatamaan dito. Isa pa, no? Ito na, didinig ko itong bagong naratibo. Sinasabi, dapat kasi quietly, tapos bilateral ang pakikipag-usap sa China. Okay. Etong casual commentator na kausap natin ngayong gabi na may kachat na Chika D. May kachat siya na Chika D Basang-basa ko yung mga ganyang ngiti, no? Nung panahon ninyo, di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino III, I understand, may mga nakausap ako before na parte ng diplomatic corps, no? Tsaka yung mga kasama sa negosasyon dyan sa issue ng West Philippine Sea, hindi nag-work yung bilateral dahil ang hirap kausap ng China bilaterally. That's why, di ba, nag-shift ng approach. Gawing multilateral approach to add pressure on China and use the strength of international law to push for what is right and to push for the Philippines' sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, nare-revive yung mga ganyan discussions. Tapos, pumapapil pa yung Vice President kayo na sinasabi, dapat ayusin ang relasyon sa lahat ng kapitbahay. May mga ganun pa no? How do you think all these things are basically coming together and how do you think it's affecting our interest? Well, for the first time ay nare-revive isang bagong uri ng patriotism. Dahil matagal nawawala yan di ba? Taken for granted yung patriotism. Unless ikaw ay ini-invade. Unless ikaw ay sinasakop. Unless ikaw ay binubuli ng gusto. Katulad sa ating mga frontliners. Kaya itong nakaraang mga taon ay na-rediscover natin yung ganyang klaseng patriotism. Ang trabaho ng ating mga diplomats ay hindi para lagyan ng lamat o rapture yung nabubuong national unity na yan. Yung ganyang klaseng patriotism. Huwag nyo namang ihian itong sariwang kilusan para sa ating resistance sa isang superpower, no? Kaya huwag niyong gawing excuse ang diplomacy para gawin 'yan. Hindi yan, gawin niyo yung trabaho niyo, pero wala kayong mandate para lagyan ng lamat yung nabubuong unity na yan. Lalo na, nakikita sa lahat ng surveys, ay tumataas
yung essence ng ganyang patriotism, yung ganyang resistance dito sa mga nananakop, kahit napakayaman nilang bansa, no? Kahit napaka-powerful nila, the biggest standing army in the world, the biggest navy in the world, ay tumatayo tayo. Kaya nga gusto nating nag-propose kami na bigyan ng parangal itong 16 na mga leader natin sa munisipyo, dyan sa Pag-asa, dyan sa KIG, na dineklarang persona non grata, pinatulan ng China. No? At sabi nga mismo ng ating sekretary ng DILG, at sana masundan pa siya, ay edi iba nyo rin ako. No? So, yun yung nakikita natin ngayon sa lahat ng survey. Tapos makikita mo yung ating DFA, no, magbibigay ng lip service na, uy, kami ay sumusunod lamang sa foreign policy ng presidente. Tapos in the same breath, babanatan itong mga noisy legislators, babanatan itong mga self-styled. Ulitin ka. Casual Casual commentator, non-practitioners, self-styled experts. Lahat naman tayo non-practitioners, di ba? Once in a while, lahat tayo ay self-styled experts. Pero sure ako rito, hindi naman kasama sa pinapatamaan si Justice Carpio at saka si Professor J. Batong Bakal. Parang hindi naman. Baka kasama sila sa noisy. Baka doon sila sa noisy. Kumbaga sa isang blackboard, noisy itong dalawang to. Pero doon sa casual commentator, baka nandun tayo. Ito, casual. Hindi naman tayo casual commentator. Kaya malamang doon tayo sa self-styled experts. Tsaka non-practitioner. Oo, diba?